Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Grabe po ang mga chismis sa social media ngayon. Kung akala ninyo Avengers lang ang may civil war, nagkakamali po kayo. Dahil sa Pilipinas, may sarili tayong tapatan. Si Darna versus Bad Boy ng Philippine Cinema. Akala natin wala na tong si Angel Locsin eh. Pero bumalik si Angel Locsin mula sa kanyang napakahabang social media hiatus. Akala ng iba nag-asawa lang at nagpahinga. Yung pala nag-iipon lang ng lakas para isulat ang isang open letter na mas mataas pa sa nagpapagang bato ni Darna. Sino ang sinasabihin niya doon sa kanyang open letter? Ang kanyang dating katrabaho, ang kanyang kasama sa pelikulang Pilipino sa Asian Treasures na siya Senator Robin Hood Padilla. Ang famous na katagang sinabi ni Angel Locsin ay, tama na po kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Ayan, bakit nga ba nag-trending ito? Dahil habang nagaganap po ang seryosong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, biglang binitawan ni Binoy, ni Senator Robin Padilla, ang kanyang linyang komunista po ako. Alam niyo po, ang daming nagulat dito. Ako mismo, nung pinanonood ko yung impeachment trial at sinabi ni Senator Padilla itong katagan na to, bigla akong napatitig sa kanya sa television at aba, ano ibig sabihin dito ni Senator Padilla na dinideklara mo in public na isa kang komunista? Ito po ay binanggit niya habang siya ay nagko-conduct ng clarificatory question dito sa NBI Regional Director na si attorney yung attorney ng NBI, si Lontok, Attorney Lontok. Mga amigos, mga amigas, sa mismong bulwagan po ng Senado habang nag-iimbestiga ang NBI, doon po sinabi yan ni Binoy. Sabi naman ni Angel, aba nung ako yung nire-red tag, ito yung panahon kasi ng nung COVID-19, kung maalala nyo, ang dami-daming ginawang proyekto ni Angel Locsin, no? At kaya nga lamang na red tag siya noon. Kahit hindi naman totoo. So ang sabi ni Angel Locsin kay Binoy ngayon, nung nire-red tag ako, kahit hindi naman totoo, nasaan ka, Senator Robin Padilla? Katsikahan mo pa yung mga nangre-red tag sa akin. At dyan pumasok ang mga malulupit na legal issues na hihimayin po natin ngayon. Nang may kasamang, lagyan natin ng konting tawa, no? Pero may kasamang matututunan na mga legal provisions at ayon sa ating saligang batas. No? Hindi lang tayo basta magkikwento, may katatawanan nga, pero matututo po kayo sigurado dito sa ating episode na to. So, umpisahan natin dito, no? Dito muna tayo sa pinaka mabigat na issue. Ito po yung red tagging. At isama natin dito sa red tagging itong Equal Protection Clause sa ilalim ng Article 3, Section 1 ng 1987 Constitution. Ayan. So, matututunan natin ngayon yung Section 1 ng 1987 Constitution sa Article 3. So, ano nga ba ang equal protection sa ilalim ng ating saligang batas? Sabi po ng ating konstitusyon, dapat pantay-pantay ang trato sa lahat ng tao sa ilalim ng parehong sitwasyon. Lahat ng tao pantay-pantay sa ilalim ng parehong sitwasyon. Pero yung reklamo ni Angel, bakit parang may VIP pass si Senator Robin Padilla? Okay? So, parang sa kanyang pananaw parang hindi pantay-pantay Yan ang sabi ng konstitusyon, pantay-pantay ang lahat ng tao, no, sa kaparehong sitwasyon. Pero bakit dito? Mukhang hindi, di ba? Kapag ordinaryong mamamayan, aktivista o si Angel Locsin ang nagsalita para sa mahihirap, ang sasabihin sa'yo, NPA ka. Terorista ka. So, ire-red tag yan. Delikado yung buhay mo. So,
Kung Angel Locsin ka at niredtag ka, bawas endorsements. Wala ka ngayong commercials. Pag walang endorsement, walang commercial, wala kita. Wala pera. At baka may sundalo pa sa labas ng bahay mo. So, apektado pati yung income mo no? Kapag na-red tag ka, pinagbintangan kang komunista, pinagbintangan kang terorista, at kumakampi ka doon sa mga makakaliwa, hindi maganda magiging impact sa buhay mo, sa karera mo. Pero ito tayo ngayon, kapag si Senator Robin Padilla nagsabi sa Senado ng komunista po ako, ang tugon ng paligid. Freedom of speech lang yan, no? Ibig sabihin lang yan, makamahirap si Robin Padilla. Parang bias naman, no? Parang hindi naman talaga pantay ang tingin o trato ng ating batas. Legal ba to? Sa ilalim po ng Article 6, Section 11 of the Constitution, binanggit na natin to noong mga nakarang episode. Pinag-aralan na natin to. So, iuulitin natin. May tinatawag tayong parliamentary immunity. Ang mga mambabatas, senador at kongresista, hindi pwedeng kasuhan o iditine para sa mga sinasabi nila habang nagtatalumpati sa loob ng Kongreso. Kaya si Senator Robin, protektado ng nakatagong legal shield habang nagsasalita siya sa loob ng bulwagan ng Senado. Pero siyempre, magtatanong si Angel Locsin sa aspetong moral at hustisya. Nasaan ang patas na pagtrato? Nasaan? Yun ang tanong ni Angel Locsin. Sana lahat protektado kapag nagpapahayag ng kanya-kanyang ideology. Hindi yung porket senador, nag-iiba ang interpretasyon ng batas. Hindi porket senador, nag-iiba na ang trato sa mambabatas, no? Kapag ganyang may mga binabanggit sa loob ng Kongreso. Ngayon, dako naman tayo sa pangalawang banat ni Angel. Bilib ako dito sa tao na to, talaga may prinsipyo to eh. Hindi ito basta-basta matitibag mo, no? Basta ito may pinaninindigan talaga ni Angel Locsin. At talagang matulungin tong artista na to. Kaya paborito ko to eh. Sabi niya kay Robin, ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang sa isang tao, hindi lamang sa isang pinunong nasa kapangyarihan, no? Kundi ang iyong loyalty ay dapat nasa saligang batas. Okay? So dito pumapasok ang napakahalagang batas para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ito, uulitin ko ulit. Binanggit na natin to noong mga nakaraang episodes, di ba? Dahil sa mga public officials, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ito pong Republic Act 6713 o kung tawagin natin ang Code of Conduct and Ethical Standards. No? Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So, sa ilalim po ng Section 4 ng batas na ito, may tinatawag tayong public interest. Sinasabi po dito na dapat unahin ng bawat opisyal, lahat ng nasa mga kawani ng gobyerno. Dapat unahin ng bawat kawani ng pamahalaan ang interes ng bayan bago ang personal na relasyon o yung utang na loob sa mga politiko. So, utang na loob, wag niyo unahin niyang mga utang na loob sa mga sumusuporta sa inyong mga politiko. Diba? Alam niyo naman sa Pilipinas, ang utang na loob ay mas matindi pa po sa utang sa Bombay, yung 5-6. Kapag tinulungan ka ng eleksyon, kahit mali na ang ginagawa, kailangan mo pa rin ipagtanggol yung pinagkakautangan mo. Hindi lang ng loob, pati ng pera. So, yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. Sumusobra ang pagtanaw ng utang na loob. Pero, paalala ng batas, kapag umupo ka na sa pwesto bilang senador judge sa isang impeachment trial, ang tanging katapatan mo na lang ay sa katotohanan at sa saligang batas. Hindi sa pamilya ng sinisiyasat mo. Ang batas ay walang kinikilingan para tong si
Senator Tulfo, no? Isumbong mo kay Tulfo. So parang ganyan si Tulfo no? Pag nasa radyo at television sa YouTube channel niya, galit na yan. Kapag nakita siya at nag-report sa kanya na parang inaapi. Pero pagmasdan nyo, pero formal pa rin, no? Miski galit na. Naka-Amerikana pa yan. Ito pa isang nakakalokang parte, no, ng sulat ni Angel Locsin. Tinanong niya si Robin Padilla, inaasahan ka ng taong bayan na magiging matapang na boses para sa mga kapatid mong Muslim, para sa mga kapatid mong mga Kristiyano. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga sa kanya na si Kibuloy ang appointed son of God? Oh my God. Ano ba yan, Robin? No? Grabe to si Angel, direkta bumanat eh. Di ba? Grabe si Angel Locsin. Rektang-rekta sa krus ang tanong. Pero seryoso, ano ang legal na implikasyon nito? Si Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong dahil sa mabibigat na kasong kriminal na may kinalaman sa human trafficking. At marami pang iba. Ang daming kaso ni Kibuloy. Ang alam ko nasa Pasig City Jail siya, di ba? Ngayon, sa ilalim po ng ating konstitusyon, sa Article 6, Section 21, ang pagdinig sa Senado ay dapat, in aid of legislation o para sa paggawa ng batas. No? Hindi ito pwedeng gamitin para maging personal na abogado ng isang akusado. Huwag ninyong ipinagtatanggol yung akusado. Di ba? Hindi porket kayo ay may mga utang na loob dyan. Utang na loob, tigilan nyo yung pagtanong na utang na loob sa mga pinanser ninyo na nakaraang eleksyon. At idagdag na rin natin dito, binanggit din ni Angel Locsin ang issue sa China at West Philippine Sea. Ito, grabe itong China ito. Inihahambing tayo sa mga unggoy ngayon eh. Yung balita kaninang napanood ko eh. Kinukumpara na tayo sa unggoy. Ngayon, sabi ni Angel, akala niya si Robin ang modern day na Andres Bonifacio dahil sa pagiging makabayan nito noon eh. Pero bakit ngayon, parang pumapayag na siya doon sa tinatawag na joint exploration. Kasama ang China. Magkakaroon ng joint exploration doon sa West Philippine Sea. Ba't nagkaganon? Kala ko ba Andres Bonifacio? Ngayon, alalahanin po natin ang Article 12, Section 2 ng 1987 Constitution. Ito, nakwento ko natin sa inyo to. Ang sabi doon, the state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Exclusively para sa Pilipino lang yan. Di ba? Kaya kapag ang isang senador ay mukhang malambot sa issue na to, natural na magre-react si Darna dahil ang teritoryo ng Pilipinas ay hindi parang pag-ibig na pwedeng i-share sa iba kapag pinilit ka. Payag ba kayo yung jowa nyo, i-share nyo sa iba? Siyempre hindi. So parang ganun din sa West Philippine Sea, joint exploration. Papayag ka ba na i-share yan? I-exclusive yan for Filipino citizens? Parang jowa nga. I-share mo ba yung jowa mo sa iba? Abay, siyempre hindi. No? Baka habulin mo ng taga yung makikishare. Okay, so kanina ba o kahapon, naglabas si Robin Padilla ng paglilinaw. Okay, siyempre saving the bell yan, no? I-save niya yung kanyang sarili. Sabi niya, no, sabi ni Binoy, nung sinabi niyang komunista po ako, ang ibig daw niyang sabihin ay ang spirit of brotherhood, compassion, and social justice. Na para nung unang panahon ng mga Kristiyano at Muslim na nagbabahaginan ng yaman, hindi raw yung may hawak na armas o
karahasan. Okay? So, parang pinapalabas niya dito communism na subversion o kaya communism with a heart ang kanyang ibig sabihin. Ako baka magalit sa iyo si Chis Escudero. Sabi mo, communism with a heart. Pati si Heart, madamay pa rito. Si Angel Locsin lang. Okay. Medyo nalito lang daw yung NBI at ang taong bayan sa kanyang sinabi tungkol dito sa komunista daw siya. Okay, so ano ang ating iiwanang aral dito sa ating episode ngayon, mga amigos, mga amigas? Ang ibig sabihin nito, mga salita ng mga pinuno ng bayan ay meron pong mabigat na legal na implikasyon. Hindi po pwedeng yung banat kayo ng banat, salita kayo ng salita nang hindi nyo pinag-iisipan ang inyong mga binibitawang mga pananalita. Isipin po ninyo, bawat letra, bawat word, bawat sentence at paragraph na lumalabas sa inyong mga bibig ay meron pong mabigat na legal na implikasyon. Dahil kayo po ay malakas ang impluwensya sa taong bayan dahil sa posisyon na inyong kasalukuyang inaakupa. Kaya medyo dahan-dahan sa pananalita sapagkat kung kayo ay magkakamali, ang hirap ng bawiin ng inyong pagkakamali. Kasi nga yung unang bitaw na salita, lasting yan. Okay? So maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At sana po ay may natutunan kayo ngayong episode na po. Sa susunod na episode po.